Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga po pala si Shobaldi at sa mga bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, ako po ay naggumagawa ng reaction video, commentary, opinion sa mga balita at kung ano-ano pang mga topic o tema na mapapanood natin sa YouTube mga kapatid o sa iba pang parte ng internet. At isa sa mga sinusundan natin mga tol nitong mga nakaraan ay yung about dito mga tol sa usaping Bantag, Remulla at dito nga sa pagkakasawi ng isang broadcaster mga kapatid. At ngayon ay magbibigay ulit tayo ng another reaction video, commentary, opinion mga tol dito sa mga bagong balitang naglalabasan at bibigyan natin sila ng komento. At ang panonoorin natin ngayon mga kapatid ay mula sa Banat News TV. And ito babasahin ko yung title, no? Kakapasok lang sa wakas, General Bantag, ebidensya, Attorney Trixie hawak na, Remulla katapang umamin na. Yun mga kapatid. So yun yung title na panonoorin natin mga kapatid. Pero eto, bibigyan natin siya ng reaction. Kaya kung gusto mo na manood ng ganitong klaseng reaction video, kung yung tipong parang nanonood ka na may kasama ka pang nagko-comment mga tol, no, ay wag mong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag may mga bago tayong video. Alright mga kapatid, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Sa laki ng isyong bumabalot sa kasong pagtumba sa kilalang broadcaster na si Percy Lapid Mabasa, hindi na malaman ng marami sa ating mga kababayan kung sino ang paniniwalaan sa mga nagsasalita ukol sa kaso ng magkabilaang kampo at may samut-saring akusasyon. Katulad na lamang sa namamagitan kay suspended Bucor Chief General Bantag at DOJ Secretary Remulla. Alam niyo ito mga kapatid, no, dahil nga dun sa mainit na issue na yun, di ba? Ang dami ng mga taong nasangkot, di ba? At nung sumuko yung gunman, di ba? Meron siyang itinuro na middleman which is namatay din yung Villamor mga tol. At after 4 days daw, meron namang itinuro na Bacoto naman, no, na itinatanggi naman na kilala niya itong Escorial mga kapatid, no. Tapos lumalabas daw ng investigasyon ng NBI o ng sino man nag-iimbestiga. Ang itinuturong mastermind daw ay si Bantag mga kapatid, si General Bantag. Kaya nitong nakaraan naman ay lumitaw naman ngayon si General Bantag at nagsalita at inakusahan naman niya pabalik, no, si SOJ, si Remulla mga kapatid. At yan ang ngayon ang nagiging mainit, no? Yan ang mga nagiging mainit. Pero sabi nga ng mga ibang abogado, parang wala namang malinaw na ebidensyang naglilink kay Bantag at may mga nagsasabi pa na medyo magulo na yung nangyayaring investigasyon. So ano ba talaga ang katotohanan, no? Yun ang ating sinusundan itong mga nakaraan dahil hindi natin alam mga kapatid kung sino talaga, no? Yan ang ating alamin. Ang testimonya ng sumukong suspect na si Joel Escorial ay talaga namang isa sa pinakamatibay na basihan para masabi na 95% ng solve ang kaso. Subalit tila may pangyayaring hindi inaasahan ang mga investigador. Dahil isa sa mga sinasabi o tinuturong middleman ay tikom pa rin ang bibig at walang balak umano na makiisa sa ginagawang investigasyon. Yun na nga, no, si Bacoto mga kapatid, tinatanggi niya na kilala niya itong gunman, na tinatanggi niya na kasabwat siya mga tol. Yun yung reaction video natin itong nakaraan. Ito ang marahil isa sa mga dahilan kung bakit naantala ang preliminary investigation. Ito rin na nagpapatunay na hindi lahat na pwedeng mangyari ay hawak ni DOJ Remulla. Ito na kaya ang magiging dahilan para mahirapan ng mga otoridad na patunayan si suspended Bucor Chief General Bantag na ang mastermind sa pagtumba di umano kay Percy Lapid. At saka yung mga sinabi ni General Bantag nitong nakaraan, no, kung iisipin mo nga naman logic, no, paano ko uutusan itong mga to, di ba? Galit sa akin tong mga to. Imagine nyo na lang mga tol, no. May point nga naman dito si General Bantag mga tol. Paano niya uutusan yung mga taong may galit sa kanya para patayin ng isang taong galit naman siya, di ba mga tol? No? At may mga lumalabas-labas pa ngayon. Dinadawit pa si dating President Duterte. Kaya mas lalo talagang gumugulo, no? Samantala,
Hindi rin maiwasan ng marami sa ating mga kababayan na isipin na lang na ang lahat na ito ay scripted. Bagay na hindi naman kinontra ng dating PCO Secretary na si Atty. Trixie Cruz Angeles. Scripted. Sa kanyang live broadcast, pinaliwanag din nito na ang taong tinuturong middleman ay ang naghain din ng kanyang depensa at sinasabing wala siyang kinalaman sa kaso at hindi niya kilala umano si Joel Escorial. Bagay na magpapahina sa pahayag ni Escorial kapag ito ay napatunayan ng nabanggit na middleman. Narito naman ang hinaingat komento ng mga netizen kaugnay sa balitang ito. Ang daming nagsisipaglabasan na sa dahilan ng pagkamatay ni Ka Percy. Lalong gumugulo at nalilito na ang masa Yun na nga. kung sino ang paniniwalaan. Kahit paikot-ikutin nila ang kaso, naniniwala akong lalabas din ang totoo at magkakaroon pa din ng hustisya ang pagkamatay ni Ka Percy. Diba, kung hindi man kayang lutasin ng tao, no, meron pa rin divine justice na tinatawag, mga tol. Kung may kasalanan si General Bantag, so be it, but with due process of law. Pero sana imbestigahan din si DOJ Secretary Remulla sa maraming aligasyon ni General Bantag sa kanya. Yun. Dahil kung hindi, ay lalong matatamin sa isipan ng marami na totoo ang bintang sa kanya. Dahil nga wala pa siyang sinagot sa mga ito. What's better now is to step down from your office at umpisahan ang imbestigasyon. Kung si Bantag ang sinuspindi nyo, parang walang maging kamay. Siya dito. Tapos ikaw, Secretary, dapat ganun din. Parang ganun, mga kapatid, yung sinasabi nung nag-comment, di ba? Si General Bantag nung nasangkot sa isang issue ay sinuspinde, di ba? So halimbawa, eto naman SOJ naman nasangkot din dahil nagbigay ng aligasyon si General Bantag na eto daw ay may pinapalayang, may pinapa-release, 'di ba? May mga ganyang mga issue. So parang sinasabi nung nag-comment, dapat suspend rin, 'di ba? At imbestigahan din kasi may lumabas na issue may lumabas na aligasyon Dapat 'yan sagutin, 'di ba? Sagutin, at kung hindi naman sasagutin, tatanim sa isip ng mga tao na totoo yung sinasabi ni General Bantag. At kung naaalala ninyo, sinabang nga dyan ni Badong, di ba? Na kung yung sa LGBT nga na may problema sa CR, nagkaroon ng issue sa CR, na Senate hearing pa. Bakit yung mga ganitong issue, mga tol, na malaki to hindi basta-basta issue to, di ba? But wala daw nagre-request ng Senate hearing, di ba? May mga ganong lumalabas. So, tuloy natin. Ang ayaw ko sa ginawa ng DOJ, DILG at PNP ay yung hinusgahan agad na si General Bantag ang mastermind. Wala pa namang subpina, pa-surrender na, wala pang hearing, mastermind na. End quote. At narito. Pero to be fair lang, parang wala pa naman din sinasabi. Kumbaga parang ang sinasabi lang nila every time na nagpapa-interview sila is yung itinuturo ng mga ebidensya, itinuturo ng mga lead na sa pag-i-investigate nila, no, na si General Bantag nga daw yung mastermind. Pero hindi pa naman ata siguro hinusgahan na ikaw talaga siguradong mastermind, kasi sabi nga wala pang subpoena, wala pang ganun. Yung sabi nung nag-comment, wala pang subpoena, wala pang warrant of arrest. Dapat sa hukuman yun huhusgahan, mga kapatid. At kapag hindi pa nahuhusgahan ng isang akusado ay nananatili siyang inosente. Pero sabi nga rin, di ba, ni Harry Roque, hindi naman natin sa hinuhusgahan si General Bantag dahil siya lang ang itinuturo ng mga ebidensya. Sabi niya gano'n na ako. Personally, mga kapatid, nag-aantay at nakikinig lang din tayo, mga atol, no, sa mga magiging resulta. Ito naman ang full video para pa sa bago at iba pang detalye ng pagsisiwalat ni dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles para sa pinakabagong update sa usaping ito. Nung namatay si Mr. Villamor, he came up with a later statement at sinabi there was a second middleman at in-identify niya ito as Christopher Bagoto. Isa din pong naka-detain sa PGMP, sa Bureau of Corrections. Now, ang naging balita po kasi ay yung pagtanggi ni Mr. Bagoto doon sa paratang ni Mr. Escorial. Now, how will the court or the prosecution appreciate itong pagtanggi? Well, what it usually does is kung mayroong accusation, barring any other evidence, mayroong isang statement na nag-aakusa, mayroong statement na magde-deny. So how do you appreciate these two different statements? Ang mangyayari po is we will consider the fact controverted.
Ibig sabihin, hindi pa sigurado at yan po ang kailangan iharap sa hukuman bilang isa sa mga issues na i-decide ng ating hukuman. So whether or not, ang issue ng hukuman ngayon is whether or not itong si Mr. Bagoto was in fact the middleman. So ibig sabihin, hindi pa magiging maituturing na factual yung paratang ni Mr. Escorial dito kay Mr. Bagoto. Okay. Dahil sa hukuman, kailangan na nila magpresenta ng ebidensya. Okay. Okay? Si Mr. Bagoto, kapag hindi matimbang yung ebidensya na pinipresenta ni Mr. Escorial, then he does not need to present evidence kasi may presumption of innocence siya. Kung mabigat yung ebidensya ni Mr. Escorial, then kakailanganin na ni Mr. Bagoto magpresenta ng ebidensya. Okay. Maganda. Kapag turo-turo lang mga tol, yung banggit-banggit lang ng pangalan, hindi niya kailangan magpresenta ng ebidensya, no? Kasi may presumption of innocence daw si Bagoto, mga kapatid. Pero kapag itong si Escorial, may ipresentang matibay na ebidensya na talagang magsasangkot doon sa sinasabing second middleman, doon pa lang kailangan din magpresenta ng ebidensya nito ni Bagoto na nagsasabing talagang wala siyang kinalaman. Kumbaga, ebidensya kontra ebidensya, parang ganon. Magandang hapon sa inyong lahat. So right now, we cannot say kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, barring any evidence to be presented to support this idea. Si Mr. Escorial kasi, maaari siyang mag-accuse kaliwat kanan. Wala namang ano yun. Except that once na na-controvert ito, pag dininay nung kanyang inaakusahan, kailangan na niya magpresenta ng ebidensya. Kung kunwari, sabihin ni Mr. Bagoto, oo, ako nga yun, then he doesn't have to prove it kasi aminado naman yun. Okay? So, yun po ang mangyayari later in both dito sa preliminary investigation at saka later on sa court. So, now, ang issue is before the prosecutors. Ang gagawin ng prosecutors ay titignan nila kung yung amount ng evidence na naipresenta ng prosecution ng mga nag-aakusa o nagrereklamo ay matimbang enough para masabi nilang, oh sige, may probable cause. Ibig sabihin, ng probable cause na a crime probably has been committed at itong mga respondents dito were probably the ones who committed the crime using the standards of a reasonable man. Kung ang ordinaryong tao, rationable, maniniwala sila na posibleng ito nga yung nangyari, kung kaya't kailangan ng tumuloy sa hukuman. Kung hindi reasonable yung mga maipapakita nila, then necessarily hindi tutuloy yun. Sasabihin ng prosecutor, i-dismiss natin, you can refile later on, pero right now the evidence is insufficient. Therefore, itong preliminary investigation ay ang unang step bago ka umakyat sa hukuman. Dinidetermine nila kung aksaya lang ng oras ito, kailangan nyo pa ng ebidensya, or okay, sufficient na to, akyat na sa hukuman. Pero pagka sinabi may probable cause, hindi ibig sabihin noon na guilty na yung mga respondents dito. Haharap pa po sila sa hukuman at doon may pagkakataon silang harapin yung nangaakusa sa kanila at harapin yung mga saksi laban sa kanila. Magandang hapon sa lahat ng nanonood. Maraming salamat kay Tyson, nagpadala po siya sa ating super chat. Okay. Happy weekend sa inyong lahat. Ngayon, may isa pang balita at ang balita na ito, ang dinig ko ay mayroon ngang nadiskubre na tunnel doon sa loob ng Bureau of Corrections. Ooh. Ito sabi ni Mark Joseph, all hell broke loose. Yan ang hirap sa scripted. Oo nga naman. Pagka kasi hindi natin inaasahan, may mga things kasi, in instances, I'm not saying that this has been staged, pero may mga cases na ganun na, parang moro-moro siya. Ang problema sa ganyang moro-moro, hindi nyo nakokontrol lahat. And therefore, halimbawa, itong si Mr. Bagoto, posibleng inaasahan nila na aamin na lang ito or na ma-overwhelm siya or matatakot siya to do anything except to admit what he's being accused of. In this case, tumanggi. So, since sinabi niya, kinontrovert niya yung accusation, ibig sabihin, kailangan pang patunayan yan. Now, bakit sa tingin ko may problema ito? Ay, nan si Atty. Ahmed. Hi, dito this time. Nandito si Atty. Ba't nandito ako sa... Ewan ko, ikaw ang pumasok eh. Nagtanggal siya sa Okay, balik tayo din sa Balik tayo. Ngayon, so, ang nangyayari sa dito sa preliminary investigation, kung sakasakali, baka hindi nila ine-expect na meron parang ang feeling ko, merong mga tao na hindi nila ine-expect na magfa-file ng counter affidavit si Bagoto at saka magdi-deny. So parang ang sinasabi rito ni
Attorney Trixie na ito is scripted. Meaning scripted mga kapatid, hindi yung tipong hindi yung tipong kasabwat si Bantag na gawa tayo ng script. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, yung tipong meron talagang pagpaplano laban sa inaakusahan na kailangan natin ibagsak to sa pamamagitan ng ganitong script, no? Ganitong pagpapalabas na si ganito ay may ipinapatay na ganito. Parang ganon. Mga tol, no, scripted na talagang pinaplano. May pinaplano laban kay General Bantag at inaasahan daw nila na itong si Bagoto ay mag-a-admit na lang kasi tinanggi. So biglang nagkaroon ng pagbabago. So kailangan patuloy patunayan. Parang ganun yung sinasabi rito ni Attorney Trixie. Kasi halimbawa, doon sa kaso ni Juanito Remulla, anak ni SOJ, ni Secretary of Justice, hindi na po siya nag-file ng kanyang counter affidavit kasi ilalaban na nila sa hukuman. Hindi na sila mag-aaksaya ng oras sa preliminary investigation and hindi sila aakyat sa Department of Justice nang sa gayon hindi mako-conflict of interest si Secretary. Oh. Sabi ni Ursula, daming dagdag na moro-moro. Hindi naman natin sinasabi na moro-moro. Although, nire-respeto ko talaga yung mga ninyo, yung mga observations ninyo. Sabi ni Jose Briones, good afternoon, watching from Zurich, Switzerland. Happy to see you again and have a wonderful Sunday. Oo nga, I hope everybody's having a good Sunday. Medyo lazy Sunday ngayon eh. Dinadalasan ko yung live kasi on Thursday, mag-start na po ako magklase uli. I'm taking up my master's in archaeology. Mga 2 o 3 na lang ako subjects na lang bago ako mag-graduate. So, ayun. Yan, kaya medyo sinisipag natin ngayon. Tsaka nakikita namin na ang daming katanungan. So this is an opportunity na ipresenta natin at maliwanagan yung iba tungkol dito sa proseso ng paglilitis. So now makikita natin dito sa preliminary investigation, may reklamo at mayroong counter affidavit na pinipresenta. So affidavit, counter affidavit. So titignan po natin kung isusumite na ito directly sa prosecutor after all the counter affidavits are in, posibleng sumagot ang nagrereklamo dito o yung mga nagre-represent dito kay Escorial. Then we will see. Diba? Ibig sabihin yan, hindi sila kampante na aakyat sa hukuman. Kaya sasagot muna sila. Dahil baka matindi yung denial ni Bagoto. Bakit posibleng matimbang yung denial ni Bagoto? This is interesting. Kung kunwari, mayroong defect or may kakulangan yung sinasabi ni Escorial, yung pagtanggi ni Bagoto magiging matimbang. So halimbawa, maaari niyang sabihin na, hearsay lang yan, hindi naman yan admissible. Pag umakyat tayo sa hukuman, hindi mo rin magagamit yan. Hindi yan maa-admit bilang ebidensya na ako nga ang mastermind. Diba? Ay, ang middleman. Sasabihin ni Bagoto yan. So ang tingin ng mga abogado ni Bagoto, kulang yung sinasabi ni Escorial. Kaya ilalaban nila dito pa lang sa preliminary investigation nang hindi na siya tumuloy sa hukuman. So sa preliminary investigation, kapag talagang hindi matibay ang ebidensya sinasabi ni Escorial na si Bagoto ay middleman, mga tol, hindi na aakyat sa hukuman, kumbaga hindi na matutuloy nung hearing, mga ganun, no? Sa preliminary investigation pa lang laglag na agad. Pag hindi matibay ang ebidensya, mga tol, na. At dahil doon, pwedeng ma-discredit pa yung kabuuan ng sinabi. Basta ba onting maliit na butas epektado lahat ng sinasabi. Ito sabi ni Weng, yes, napakarami po talagang katanungan, di na namin malaman kung sino po paniniwalaan. Well, kasi medyo mahirap naman po talaga na ngayon pa lang ay magdi-decide tayo kung sino yung kakampihan. Tama. Ang mahalaga dito ay close ang observation natin. Huwag bibitiwan at ipapakita doon sa mga at ipapakita natin doon sa mga autoridad na interesado ang publiko dito sa kaso na to at hindi ganun kadali yan mawawala sa isipan. Ito, sabi ni Sherlyn Maki, nakasuhan na ba ang gunman at na-inquest na kasi kung nasa custody pa nila ang gunman? Well, I understand. Siyempre, kasama siya pero witness din siya for the prosecution. So, dapat lang kasuhan siya. I understand na kasama siya dun sa reklamo at hindi na siya mag-file ng counter affidavit. Aaminin lang niya po yun. And meron siyang affidavit na ginagamit para dun sa prosecution. Ito, sabi ni Antikan,
Were there any documents or evidence of communication between the gunman and the middleman who died? As far as we can see, wala po. Pero ang ginagamit nila ay yung text messages ng middleman dun sa kapatid niya. Yun pa lang po ang pinapakita sa publiko. Hindi tayo sure kung mayroong napakitang mga text messages o komunikasyon doon kay Villamor at dito kay Escorial. I'm assuming na si Escorial should be able to present some or maaaring kunin ng prosecution yan kung mahuhugot pa or makukuha pa doon sa service providers. Base kasi doon sa rules, may isang buwan po na ikinikip ang mga text messages kung ito ay sent from a prepaid phone. Pero kapag postpaid, mga 1 year po, kinikip yung mga text messages na yan. Kung mapulang sala si General Bantag, may pag-asa pa ba siyang makabalik sa Bucor? Well, medyo malabo po yun. Kasi tulad nga ng sinasabi natin, ang appointment po sa Bucor, yung pamunuan ng Bucor ay appointed by the President. At ito po ay base dun sa kanyang discretion at saka trust and confidence. Co-terminus po kasi ang chief ng Bucor. Ibig sabihin, dahil si General Bantag ay in-appoint ni former President Digong, natapos yung term niya nung time na bumaba na sa pwesto si Presidente Digong. And kung nag-hold over lang siya in the meantime until may permanente na pong ma-appoint. Okay? So malinaw mga tol, no? Kahit mapawalang sala si General Bantag, malabo na rin siyang makabalik doon. Kasi nga, ang hepe daw ng Bucor ay ina-appoint yan, no? No, ang hindi lang siya mawawala sa pwesto hangga't wala pang naa-appoint. Kumbaga, i-hold niya muna yung position na yun hangga't wala pang naa-appoint. Pero kasabay ng pagtatapos ng termino ng presidenteng nag-appoint sa kanya, kumbaga, yun na rin nung katapusan mga kapatid ng kanyang trabaho. No, papalitan na siya ng bagong ia-appoint ng sumunod na presidente. Maliban na lang siguro mga tol kung siya ulit ang ia-appoint. Pero hindi ako sure doon mga tol, hindi ako sure doon. Yung sa pagbabalik niya, hindi natin sigurado. Ito nga yung weird na nangyari. Buti na point out ninyo yan. Si General Bantag, matagal na niyang gusto, nag-offer bumaba. Sinabi niya, according to him, sinabi niya ito, excuse me, kay Secretary Boying. At hindi daw muna tinanggap. Diyan lang daw muna siya. So, later on, yun na nga, nagkaroon ng kontrobersiya at na-preventively suspend siya. So, preventive suspension ito, hindi ito penalty ng suspension. So, during his preventive suspension, maaari naman din siyang i-replace na. O maaari na rin siyang tuloy-tuluyang mawala. In which case, hindi na siya part ng civil service. Okay. Ngayon, dahil bahagi pa siya ng civil service, dahil hindi pa, OIC lang po si General Tapang, he's not, hindi po siya yung susunod na pamunuan ng Bucor and therefore part pa ng civil service si General Bantag. Maaari pa siyang makasuhan ng administrative cases. So, dapat nag-iingat din po siya sa mga pananalita niya. Okay. Malinaw, so, no? Medyo ang dami na nagiging issues dahil nga tuloy-tuloy ang pagsasalita ng dalawang panig. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Alright mga kapatid, no? At naipaliwanag sa atin ni Attorney Trixie ang magiging takbo at tungkol dun sa mga ebidensya, affidavit versus counter affidavit. Yun yung affidavit ni Escorial na sinasabi niya si middleman si Bagoto. Yung counter affidavit naman, yung sinasabi naman ni Bagoto, kontra dun sa sinasabi naman ni Escorial mga tol. At eto, may mga nagtanong din na kung makakabalik pa ba si General Bantag. Sabi nga ni Attorney Trixie malabo. At kahit naman mismo si General Bantag sabi niya nga gano'n, di ba? Nagre-resign na nga siya dati. At kung mapapawalang sala man siya ay ayaw na rin niyang bumalik. Ang gusto na lang niya ay malinis na lang ang kanyang pangalan. At base naman mga tol, no, sa nababasa nating comment, napakarami ng mga taong sumusuporta talaga kay General Bantag. Dahil sabi nga, kapag nakikita ng tao na talaga meron kang mahusay na ginagawa, talaga susuportahan ka nila kapag ikaw ay napunta sa mga ganyang sitwasyon, mga tol. Pero sa panahon ngayon, no, sa pagkakataong to, hindi pa talaga malinaw at hindi natin masasabi talagang tapos na, case closed na eto na talaga, sure na si General Bantag na talaga mastermind. Kasi nga, yung itinurong middleman, tumatanggi pa di ba? So, dinidiscredit niya pa yung mga pahayag ni Escorial. So, medyo malayo-layo pang takbuhin to mga tol. At antabayanan pa rin natin kung ano magiging usad, no? Bibigyan pa rin natin to ng reaction video at commentary, alright? So anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin mga tol? Comment down below, share your thoughts.
comment at opinion. Syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Bago tayo magtapos mga kapatid, konting shout out lang at pagbati sa ating mga kaibigan na nag-comment sa last video na na-upload natin. Shoutout kay Estrella Duterte. Uy, Duterte, no? We stand and support kay General Bantag. See? Yan ang sinasabi ko kanina eh. Ang daming sumusuporta rito kay General Bantag. 100% we pray for your justice, sir. Hindi ka namin iwanan. Bit-bit ka namin sa laban. Ang taong bayan ang kakampi mo, sir. Wow. Diba? Kahit pa paano mga tol, kapag mababasa ni General Bantag yung mga ganyang komento ng taong bayan na sumusuporta sa kanya, diba? Nakakaano yan? Nakakapagbigay sa kanya ng moral, diba? Maris at Suderv, yan, idol ka talaga sa Roque dahil sa direct to the point niyang pananalita. Alright. Jose Rosit, yan, nahihirapan ang taga-usig magbuo sa kaso dahil walang klaro ang kaso. Sabi nga, di ba? Shoutout din kay Freddy Corpus, dapat si Delima ilagay na sa correctional, hindi sa special na kulungan. Shoutout din kay Diana Mako. And always Team Bantag para sa kabutihan ng bayan. Nagsasabi siya ng totoo. Makabantag to. Gigi Santiago. Yan, shoutout din kay Ronel Dolisen at kay Dennis Carion. Yan. Akala ko tapos na ang probinsyano. Tuloy pa rin pala. Reality version of it. Hehehe, no? My goodness mga kapatid. So hanggang sa muli mga kapatid. Ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.